Mayong hapon sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa atoang daily dose of God's Word. Another day and night na kita magtuon sa pulong sa Ginoo. So nakita ninyo mga kaigsuonan nga hapon pa karon. It is because there are times nga daghan ko og ginabuhat sa gabi and medyo dili kay nako maapas ang mga butang I need to do during the night. Muna nga I have decided nga ang atuang Bible study ako ang i-record in advance para I will be uploading it sa Facebook or sa YouTube para ato ang ma-follow ug ma-continue ang atuang Bible study mga kaigsunan, even though nga wala na live sa atuang mga messengers. So today mga kaigsunan, we will go sa atuang lesson karon. And by the grace of God, you will continue to follow and you will continue to listen and be blessed sa mga pagtulunan nga gikan sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuonan, ato ang basahon ang atong teksto karon nga takna sa kahaponon, and our text is found in the book of Luke chapter 10. Atong basahon mga kaigsuonan ang verse 25 paingon sa verse 37. Okay, verse 25 and verse 37 nata sa August 13 sa atong daily bread karon mga kaigsuonan. So I will not follow ang ato ang daily bread. I will concentrate sa ato ang teksto nga paghisgutan karon nga takna sa kaghabion mga kaigsuonan. So let me read to you the scriptures. The Bible says, verse 25, "And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? How readest thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right. This do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him and bound up his wound, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Which now of these 3 thinkest thou was neighbor unto him that fell among thieves? Verse 37. And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go and do likewise. Magampo tama nga langit nun. Salamat Lord sa imong gihatag na panalangin. Gihatag ka na mo Lord. I pray Ginoo that you would open opportunities for us to understand your word, na mahimong maka-angkon kami Ginoo og mga pagtulunan nga mahimong mulig-on sa amo ang mga pagtuo. Bless the people who are always following ang sa among mga tulumanon. I pray that you bless them and continue to use them Lord for your glory. Ikaw na bala namo Lord. Gisalig na ako ang tanan diha kanimo Ginoo, wa gid ni mabuhat Ginoo wala ikaw. Thank you for the way you will bless. Thank you for the way you empower, Ginoo, in Jesus' precious name. Akong gipangayo kinitanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuonan. Welcome sa ato ang daily dose of God's Word. Then, atong ang tawag na atong teksto.
Nga atong teksto karon mga kaigsuonan is dunay usa ka lawyer na niduol kang Ginoong Hesus to question him. Gusto niyang i-question ang atong Ginoo mga kaigsuonan about sa kaluwasan because he wanted to test the Lord Jesus Christ. And sadly, sa atong panahon karon, daghang mga tao nga mangutana not to know but to test whether unsa ba ang kataas sa pagtulun-an o kahibalo sa magtutudlo. And it seems that they think that they are smarter than their pastors and teachers. But karon mga kaigsoon nato makita ang usa ka lawyer, as the Bible says in verse 5, a certain lawyer wanted to tempt the Lord Jesus Christ. Nangutana siya, Ginoo, unsa man ang akong angay buhaton para maluwas. And I wanted you to put your attention in the word do. Ano niya? What shall I do? Ang yang Greek word na gamit mga kaigsunan is poisas. Poisas. It means what? Having done. Meaning akong nabuhat. So, ato nakita mga kaigsunan nga ang ginapangutana ning lawyer, unsa kuno ang iyang dapat buhaton na once for all nga iyang buhaton para makaangkon siya sa eternal life mga kaigsuonan. So muna karon ang iyang gitawag na pangutana, unsa kuno ang iyang buhaton poisas once for all nga iyang gitawag nga pagabuhaton. So excuse me sa kuang Greek pronunciation. Nato makit-an mga kaigsuonan unsa man ang gitubag ni Ginoong Hesus. And the Lord Jesus Christ, knowing nga kaning maong tawhanaw just wanted to tempt him, mauna na gitest pod ni Ginoong Hesus ang iyang kahibalo. And the Lord Jesus Christ asked him, he said unto him, what is written in the law? How readest thou? Sa man ang giingon sa balaod? Because he is a lawyer. And the Lord Jesus Christ brought this lawyer into the law in which didto sa eksperto. And unsa man imong pagtuo? What readest thou? Di pasabot nimo sa balaod. Ang tubag niya, verse 27, and he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. See? So mo kung na ang iyang pagbasa sa balaod, tanawa ang tubag ni Kristo. Verse 28, and he said unto him, thou hast answered right. Tama imong tubag. This do, and thou shalt live. Now, kaning word na pud nga do mga kaigsoon, I wanted to bring your attention sa word nga do. This do, and thou shalt live sa verse 28. Kaning do dere, excuse me again sa akong Greek pronunciation, poie, okay? P-O-I-E-I, poie, ang meaning niya continue doing. Continue doing, ipadayon sa pagbuhat. So ato makit-an mga kaigsuonan, ingon pa ni Ginoong Hesus, if you wanted to live, kung gusto kag kinabuhing walay katapusan, tama ang imong tubag. Higugma ang Dios tanan nimong kalag, tanan nimong kasigkasing, tanan nimong kusog, tanan nimong hunahuna, o higugma ang imong silingan sama sa imong paghigugma sa imong kagalingon. Imo nang mabuhat continually. Muna pasabot ni Jesus Christ sa this do, kaning do dire kay lahi sa Greek word na gigamit sa maong lawyer. Ang meaning sa gigamit sa lawyer is poisas, meaning once and for all ngayang buhaton. Ang giingon Jesus Christ na do is doing continually ang meaning sa do. Now karon, ingon ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ipadayon nig buhat continually sa imong kinabuhi. And ato makit-an nga makaangkon kag kinabuhi walay katapusan. Now atong klarohon diha mga kaigsuonan. Ana ka pastor, are you saying nga ang pagbuhat ani mahimong muluwa sa imuha basta kay higugmaon lang nako akong silingan sama sa paghigugma nako sa akong gulingon ug akong higugmaon ang Dios sa akong tibuok tanan maluwas ko makaangkon ni eternal life, and I would say yes. Pero kung makaya ni mugtuman, but mga kaigsuonan, honestly, makasulti ka perfectly
You can love the Lord with all thine heart, with all thy soul, with all thy strength, with all thy mind, and love your neighbor as yourself. Makaya ka na nimo perfectly. And I know you are honest enough to say no. Tinuod, pastor, di na ako makaya. You see? So, atong ipakita mga kaigsunan that the Lord Jesus Christ show him a way na di makaya ni bisan kinsa. Because this way is a way that only Jesus Christ can fulfill. Tungod kay si Jesus Christ naman ang maka-fulfill ni ini, the Lord Jesus Christ became our way and He became the only way because He alone can fulfill this standard. Kasi Jesus Christ agad wala nagilain mga kaigsunan ang makahigugma sa Dios with all his heart, with all his soul, with all his strength, with all his mind, and love his neighbor as himself. Jesus Christ raway lain. So it is actually saying na kung mauni pamagis kaluwasan, kinsa may maluwas? Kinsa may makaangkon ng eternal life? Wala. And that's why we need the Lord Jesus Christ. Mauna nga ikaw ug ako nang hinahanglan ta kang Ginoong Hesus to fulfill this because the Lord Jesus Christ fulfilled the law for us. Siya ang nituman sa tibuok kabalauran. Siya ang nituman sa tanang demand sa atong kaluwasan para ang iyang pagkamatarong ihatag unya kanato mga kaigsuonan. You see? So ato makita no nga wala gyud tawo nga makakaya nini si Jesus Christ ra. That is why we need Jesus. And ingon si Jesus Christ mismo John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, because He alone can fulfill the demand alang sa atong kaluwasan. You see? Only Jesus Christ lived the perfect life. It is actually saying, kung kaya nimo perfecto, kaya nimo maangkon ang eternal life, but no one can be perfect. Only the Lord Jesus Christ. That's why we need Jesus to save us mga kaigsuonan. Kay di ta katuman ani. You see, and if this lawyer is honest enough, dapat yung ingon nga, Lord, it is impossible. Imposible ni nga akong gitawag na mabuhat Ginoo. And the Lord Jesus Christ would have said, believe on me. Just like how the Lord Jesus Christ told other people in the scriptures na mutuo sa iya. Because He is the way. You see? So ato makita mga kaigsuonan, walay lain makatuman ani. Only our Lord and Savior Jesus Christ. And we praise and thank the Lord we have a Savior. Ingon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesus alang kanato? Open your Bibles there please. 1 Peter 2 in verse 24, who His own self bear our sins in His own body on a tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. See that? Pinaagi siyang kamatayon mga kaigsuonan. O ang iyang kamatayon doon ay gahom kay kamatayon to sa anak sa Dios, o kamatayon sa anak sa Dios nga nagpakatao nga nagkinabuhi nga walay sala perpekto sa kalibutan. You see? Anato makita mga kaigsuonan. In His stripes, sa iyang mga labod, sa iyang mga samad nga ayuta. In 2 Corinthians chapter 5 in verse 21, tanawa ang gimon sa pulong sa Ginoo, for He hath made Him to be sin for us, nahimo siyang sala alang kanato, who knew no sin, wa kay lagsala, that we might be made the righteousness of God in Him. So the only way to be righteous before God is the Lord Jesus Christ. Para makaangkon ng eternal life, Jesus Christ alone is the way. Kung kabalo ka, si Jesus Christ mismo ang kinabuhing walay katapusan. Tanawa, ingon pang pulong sa Ginoo, verse 25 again, ingon pa niya, Master, what shall I do to inherit eternal life? Para maangkon akong eternal life. And technically, this person is saying, Ginoo, wa siya kasabot, pero mao niya ang ginapasabot. Ginoo, unsa kong angay baton para maangkon tika? Because the Lord Jesus Christ is the eternal life. You see that? Tanawa mga kaigsunan kung unsa ang eternal life in 1 John chapter 1. Atong makita kung kinsa di ay ang eternal life mga kaigsunan. Verse 1 tayo sa verse 3 sa 1 John. The Bible says, chapter 1, verse 1 to 3, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen, which our eyes, which with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Nakupagpan ko nila, nadunggan nila mga kaigsunan.
ang word of life. For the light was manifested, and we have seen it, nakita ko nilang kinabuhi, and bear witness that, and show unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us, that which we have seen and here declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And who is this, mga kaigsunan? And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ato makitaan, eternal life is the Lord Jesus Christ. Ilang nahawiran, ilang nakitaan, ilang nadunggan. You see, the eternal life, Jesus Christ. So mga kaigsunan, technically, kung gusto kang eternal life, you need to have Jesus sa imong kinabuhi. Kinahanglan nimo maangkon si Jesus Christ. Believe on Him, put your faith on Him, mga kaigsunan. I-follow siya, sunda siya, tumana siya, mga kaigsunan. And believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved, mga sa pulong sa Ginoo. Wala na lain pa. You see? No ato makita, mga kaigsunan, you need to put your whole trust in the Lord Jesus Christ. Kung sa man niya isulti, tumana. Kaya siya lang ang makaluwa sa imuha, mga kaigsunan. Wala na lain pa. Only the Lord Jesus Christ. Mabitaw na nga ang pagkamatarong niya i-impute sa ato apart from our works. Na don't get me wrong, ang works, mga kaigsunan, nganong nagawork man ta, nganong nagatrabaho man ta, nagatrabaho ta, nagabuhat ag maayo, ngano man, because we love our Savior. And our Savior, since we are saved, He changed our hearts. Gibag-o ta niya. Gitagaan ta niya tinuod nga kaluwasan, katong kaluwasan nga mobag-o sa imuha, mga kaigsunan. If any man be in Christ, he is a new creature. And look at this, Romans 4 verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ang iyang pagtuo, mga kaigsunan, kung nagtuo ka kang Kristo Jesus, na siya ang mumatarong sa mga dili matarong, ang imong pagtuo, giisip na nga imong pagkamatarong. So ato makita, we can be righteous before God to the Lord Jesus Christ is if we put our faith in His finished work sa cross. Kasi siya lang ang makatuman ni ini, wala na ilain pa. Pero ang problema, kaning maong lawyer na igarbo. Ano man niyang garbo? Sa verse 29, ingon pa niya, but, going back in our text, Luke 10:29, but he willing to justify himself said unto Jesus, and who is my neighbor? Isa man akong sulingan, tanawa na. So meaning, he is about to accept the challenge na sige, akong buhaton. Pero ang problema niya, nangutana siya, kinsa akong sulingan, wa gyud taon sa nangutana kung saon pagigugma ang Dios. Meaning, mga kaigsunan, murag susama ra nga gipresuppose niya nga kaya niyang buhaton ang verse 27. And which is impossible. You see? Nato makita, mga kaigsunan, nga nobody can love the Lord with all his heart, soul, strength, mind, perfectly. You see, yes, we can love the Lord in some level. We can give the Lord our strength, our heart, our soul with some level, but not with perfection. Only the Lord Jesus Christ can do that. Ingon niya, all. You see? No ato makitaan, sadly, kaning mga tawhana only interested in the neighbor. Gusto siya og do it yourself religion. Mao na ang religion sa mga panahon karon. That is the religion of our time today. The do it yourself religion. The do it yourself religion is the gateway to hell, mga kaigsunan. Mao na ang mga simbahan karon nga nagwali nga mobuhat ka ani, mo ni ang imong mga pagabuhaton para maluwas ka. That is a gate to hell. Because only Jesus Christ work in the cross can save us. You see? Now, ato makita, mga kaigsunan, no? Nga kung maayong buhat ang gitawag nga kaluwasan, tanawag ra gud, i-compare gud na yung mga simbahan nagtudlo nga maayong buhat daw ang kaluwasan. Na i-compare gud, pakutan-on ta ka, unsa man nga maayong buhat nga imong gibuhat nga wala sa akuha. You see? Nga ato makita, mga kaigsunan, nga ang ilang maayong buhat virtually murag susama ra man sa atong maayong buhat. Sometimes gani mas maayo pa ang buhat sa mga Kristohanon nga nagtuo nga pagtuo lang kang Kristo Jesus ang makaluwas. You see that? Kaya og mo na ang inyong binuhatan ang makaluwas, uluwas na pud mo because mura magwara may kalahian. You see, and sometimes most of the time mas tarong pa among kinabuhi nga nagtuo kag salig lang sa pagkamatarong nga gihatag ni Kristo Jesus sa amuha nga gibag-o niya kaysa kaninyo nga nagsalig sa inyong binuhatan. You see that?
na ato makita mga kaigsunan, we don't need DIY religion. We need the Lord Jesus Christ. Nya gitubag siyang Ginoong Hesus mga kaigsunan kung unsa ang pamaagi para imong mapakita imong pagkasilingan to someone. Now naa diri karon ang gitawag nga parable. We know this parable. Parable is peculiar to Luke's gospel, pero ilado kini nga parable mga kaigsunan, parable of the Good Samaritan. Na kuno usa ka tao from Jerusalem to Jericho niadto siya tuli sa mga kawatan, gikulata, gidunlag gamay ang kinabuhi mga kaigsunan. Og nayo sa kapari, natanawa, duha ka buok ang nakita pari og priest, natanawa mga kaigsunan. Priest and Levite. Priest and Levite. Ang priest, siya ang mga nag-offer mga kaigsunan sa mga offering sa mga katawan. So siya ang mediator sa katawan ug sa Dios in the Old Testament religious system. Ang mga Levites, they are temple workers, mga nagtrabaho sa temple. See, some of the Levites are priests, but not all not all Levites are priests. You see, so ato makitaan ang uban is nag-work lang sa temple. So kani nga mga katawhan Levites and priests mga kaigsunan, so they are people nga naay mga religious responsibility expected to be the more righteous than anybody. Mas matarong sila compared to the people, di ba? Kung imong i-compare simbahan ni pananglitan simbahan, di ba? Expected bang gid nimo nga ang imong pastor mas tarong kaysa atong membro, di ba? So wala man ko ingon nga inana perminti ang sitwasyon mga kaigsunan, but people will always expect na mas tarong gid ang pastor nagtudlog pagkamatarong labaw sa mga katawan nga gitudloan sa pastor. You see? And ato makit-an mga kaigsunan nga mo na nigamit ni Ginoong Hesus the people of religious significance dito sa sa ilahang time. Now karon mga kaigsunan, ang pari imong pangpulong sa Ginoo sa diha nga nakita niya ang katong tawo nga nagasamad-samad nitabok pikas, wala niya gilabyan. Ang Levite gilantaw niya napagaman iya ra dayon gilabyan. Nisimang ang katong pari, ang Levite gitan-aw pag-una, gidaan ra dayon. Now, Christ is challenging the lawyer. Are you saying na mas maayo pa kaning priest ug ang Levite? Are you saying mas matarong ka sa Levite o sa priest? No. You see? And there is a Samaritan mga kaigsunan kalaban sa mga Hudiyo because of the historical problem mga kaigsunan. Nagsugod ang away sa mga Samaritan o sa mga Hudiyo because ang Samaritan mga kaigsunan, they are people of Samaria. Okay, sa Northern Kingdom, nga pagsakop sa Northern Kingdom sa Assyria mga kaigsunan, nay nangabilin didto nga mga Jewish people o mga Israelites, and then ang king sa Assyria gibutangan niya og mga Gentile people nag-intermarriage ning mga nangabilin nga mga Israelites sa mga gipuli nga nagpuyo sa Samaria. And pagkauman, after how many years, ang Southern Kingdom is nadakpan po sa Babylon. And ato makit-an, after 70 years, nibalik ang gitawag nga mga Hudiyo, some of them balik sa Jerusalem, kaya nagtukod sila sa templo. Now karon templo og sa wall, ato makit-an mga kaigsunan ang mga Samaritan sa north, katong mga result sa marriage sa Gentile o sa Israelite, niadtog south, kay gusto mo tabang sa pagtukod sa templo. Wa ni sugot mga kaigsunan silang Zerubbabel o silang Ezra, wala nila gisugtan nga mutabang nga naman because they are already intermarried to the Gentiles and brought idolatry to their lives. Munang wala ni sugot si Ezra o si Zerubbabel mga kaigsunan, mo na dito nagsugod ang ilang away nga imbis nga mutabang sila, ilan na noong ginatake ang mga Hudiyo. No, grabe nga away mga kaigsunan. Kabalo ka, pati baso, kutsara nga ginagamit sa Samaritanhon, dili gamiton sa usa ka Hudiyo. Grabe ilang panagbingkil. Now karon mga kaigsunan, ang maong Samaritan nakita niyang Hudiyo. Kaning tawhana suko kani sa kuha, pero gitabangan niya. Nasa'y compassion mga kaigsunan. You see? Mo ang gusto sa Ginoo. Kabalo ka in the Old Testament kining fasting bitaw. Morning nga fasting ang gusto sa Ginoo, di ba? Ang atong hibaw-an nga fasting kay di ka mukaon unya pagkahuman kay magampo ka og sa banim buhaton. Tanawagan niya ang fasting nga gitudlo sa Ginoo in the Old Testament in Isaiah chapter 58 mga kaigsunan. Open your Bibles there. Tanawagan ni.
Isaiah chapter 58. Unsa ang giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios. The Bible says, atong sugdan mga kaigsuonan sa verse 5. Isaiah 58 verse 5, paingon sa verse 8. Is it such a fast that I have chosen? A day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head and as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? Wilt thou call this a fast, an acceptable day to the Lord? You see, an acceptable day to the Lord. Mo ba rin yung gitawag na fasting katong di mo mangaon i-afflict yung kaugalingon, magdungo-dungo mo, magsuot mo saklot, mo ba rin yung fasting nga gusto sa Ginoo, ana ang Ginoo? Tanaw rin ang verse 6. The Bible says, is not this the fast I have chosen? Di ba maumari akong gusto yung Ginoo? To loose the bands of the wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke. It is not to deal thy bread to the hungry. Is it not to deal thy bread to the hungry? And that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and thou hide not thyself from thine own flesh. Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall bring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee. The glory of the Lord shall be thy reward. Tanawa mga kaigsunan. Unsa kuno ang fasting nga gusto sa Ginoo? Ang fasting nga gusto sa Ginoo, magtabang ka sa imong mga kaigsuonan, dili na nimo lisod-lisoron ang mga katawan, tabangan nimo ang mga lisod, pakanon nimo ang igutom, sininahan nimo ang nagkaubo-ubo, way mga sanina. Meaning, to be good. Muna ang fasting, ipangita sa Ginoo mga kaigsuonan nga makapahimaya sa iya. Muna yung sa pulong sa Ginoo. And this is what this person do. Kaning Samaritan, nga, gipakita niya ang iyang pagtuos Ginoo, mga kaigsuonan, wala ta nagabuhat ana nganuman tungod kay para maluwas ta, nagabuhat ta ana mga kaigsuonan kay katawan na sa Dios. Mga anak ta sa Ginoo, mao na ang kinaiyahan sa Ginoo. You see, because divine nature is imparted to us, and that divine nature changed us and made us better persons. That's why we do some work, mabuhatan bitawon. You see, nato makita mga kaigsuonan, ang kanimong maong tawanan igasto siya. To make the long story short, iyag yung giatiman pag-ayo ang maong tawhana, ang maong na hapit na matay, iyag yung gigastuan, willing to go more para aning pagtabang. Nung tana si Ginoong Hesus, kinsa man sa ila ang nahimong silingan adtong maong tawo nga gitulis. Ang tubag sa mong tao, verse 37 sa lawyer, and he said, he that showed mercy on him, katong nagpakitag kaluoy. Then said Jesus unto him, go and do likewise. You see, this person, the lawyer, cannot even mention the Samaritan. Wala, dili kanya mingon nga atong Samaritan. Ingon pagid siya nga he that showed mercy on him, he cannot even mention the name of the Samaritan. This itself, this story itself, nag-approve nga kining maong lawyer dili niya kaya i-treat nga neighbor ang Samaritan. You see? Di niya kaya i-treat nga neighbor ang Samaritan. So meaning, this story nga gihimo ni Jesus Christ, it is actually an indirect attack to him nga ikaw gani, di niyo ma-mention ang pangalan sa Samaritan tungod kay galudoon ka Samaritan. Unya mo ingon ka nga who is my neighbor. You see? So ato makita mga kaigsuonan, dili niya kaya nga mubuhat og kaayuhan sa iyang kaaway ng Samaritan, and he is thinking to make a DIY religion na higaligson. No. Now, there are a lot of Samaritans in our life siguro nga muraog dili ta kadawat sa ilaha mga kaigsuonan. But let me say this to you. Ang makatabang lang yun ug makabless, maka-change sa ato as the Lord Jesus Christ. Maybe there are people whom we cannot accept sa atong kinabuhi karon. Higaligson, you must be saved first. Dawata si Kristo Jesus imong manuluwas, and He will so change you. Matingala ka, something will change sa imong kasingkap. Si Jesus Christ talaga makabag-o sa imuha. So igsoon, I hope karon imong isurrender ang imong kaugalingon kang Ginoong Hesus. Kay siya lang ang makatabang sa imuha, wala na ilain pa. Kung gusto kang maluwas, igsoon,
You don't need DIY religion. You only need Jesus. And the Lord Jesus Christ will change you. And the Lord Jesus Christ will bless you the moment that you are saved. So, mga angay langanan, dawata na ang kaluwasan nga gina-offer sa Ginoo sa imuha. Believe on Him, kay siya lamang ang makaluwas sa imuha igsuon. Wala na ilain pa. Itugot nga mag-ampok ko para nimo. Amahan nga langit nun. I-bless kining maong tawhanan nga naminaw sa imuhang pulong karon. I pray that you would bless her or him. Ihatag kaniyang kaluwasan Ginoo, ikaw paunta maka muuban kaniya og muhatag kaniya Ginoong Dios og conviction karon. Nga iyan ang isurrender ang iyang kinabuhi sa imuha Lord. Because Ginoo, dili na mo makaya og buhat og maayo apart from the grace Ginoo nga imong ihatag sa amuha. So please help us and may this lesson nga may mong blessing sa daghan pang mga katawhan. We need you Lord always in Jesus precious name. Amen and amen.